right. Thank you, Brother Willie. Good morning. All right. Magandang umaga po sa inyo lahat. And it's always good to be in the house of the Lord. Amen. Alam nyo, pagka pupunta po, pagka araw na linggo, para mag-enjoy kayo sa araw ng Panginoon, kailangan po dyan ng preparation. Of course, kailangan po ng spiritual preparation. You have to set your mind upon the things that kailangan talaga sa pananambahan, mga kapatid. Kailangan po yan. And yan po yung mga preparation na ginagawa. And another one, kailangan po yan. I'm just trying to help you, mga kapatid, para pag nandito po kayo sa bahay-sambahan, ay masigla po kayo. Another one is, kinakailangan nyo na physical preparation. Okay? Pagdating sa physical preparation, mga kapatid, on Saturday, mahalaga po na babantayan ninyo ang inyong pagkain. Yeah. Sapagkat pagka kayo po ay hindi nyo nabantayan pagkain ninyo, mawawalan kayo ng disiplina, magkakasakit kayo ng Sunday morning. Alam niyo kung bakit? Actually, hindi naman po yun sakit talaga na grabe. Pero ang totoo niyan, tatama rin kayong gumising dahil sa kinain nyo sa gabi. Lalong-lalo na pagka ang kinain nyo sa gabi, mga karne, amen. Yeah. Tapos, lahat pa po yun ay preserved. May mga preservatives pa po yun. So, ang hirap igising nun. Alam niyo, kahit na ako sa gabi, kahit hindi o Sunday, binabantayan ko po yan. Basta't gabi, hindi ako kinakailang kumain ng maraming mga pagkain na hindi madaling matunaw. Kasi pagka mahirap po matunaw, merong mai-store po yan sa katawan nyo. Okay? Kaya nga nagiging fats po yan, meron tinatawag ng mga stored fats. So makikita nyo, yung bukol ay hindi lamang po sa harap, kundi maging sa likod nyo, meron na. Kapain nyo. Pasalamat kayo na wala pa kayo nakakapa. Yung iba kahit hindi kinakapa, mahirap nyo nang abutin. You know? So yan po yung mga nagpapahirap sa pagising sa umaga. You understand? So I think I'm helping you. No? Kasi napapansin ko po, marami mga members on Sunday morning especially, you know, hindi po natin kinukonsider yan na yan ay trabaho ng diablo. You know, pinapagana ng diablo yung ating appetite. You know, and ang pinakang worst is mawawalan tayo ng discipline pagdating sa pagkain. Yan ang napakahirap, mga kapatid. So consider that. At mahalaga na malaman po natin yung mga bagay na yan. Okay? All right. So, again, it's good to be in the house of the Lord. Amen? Maganda na nandito po tayo sa pagtitipon lagi, lalong-lalo na pagka maagang ganito. Why I like this attendance on Sunday morning before the Sunday school. No? At least, ang wala na lang nakaupo yung dalawang side sa wings natin at yung ating overflow. You know? At nagpapakita lamang po ito, mga kapatid, ng inyong excitement sa salita ng Diyos. And that I do not like to frustrate you, no, sa inyong goal, sa inyong desire na ma-feel kayo ng salita ng Diyos. No? Ayokong ma-frustrate kayo sa inyong gustong mangyari sa umagang ito na inyo pong pinag-pray. Okay? So you're listening every time you listen to the Sunday school, nakikinig po kayo sa lesson na pinag-aralan. No? Pinag-aralan and meron tayong mapupulot. Okay? So are you excited for that? All right. So you turn your Bibles now in the book of Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22, babasahin po natin mula 37 down to 39. Okay, or gawin na tapusin natin sa 40, mga kapatid. Okay? Matthew 22. Are you happy this morning?
Oh, yeah. Okay. Talagang iba ho ang dating ng init, mga kapatid. Naunawaan ko po yan. At, pero salamat sa Panginoon, nag-provide. Actually, mga kapatid, by the way, bukas, magsisimula na pong i-check lahat ng air conditioner natin. And then, marami po dyan na medyo mahina na ang function. Papaltan po yan ng brand new. Oh. So you pray for that kasi alam nyo naman, ang air conditioner ngayon, ang isang, yung nagtanong po ako, nag-canvas po ako sa isang, yung 3-tonner na naka-upright. Diyan po sa may tabi kasi na yan, pinaplano kong dagdagan pa po dyan sa may bandang likod. Kaya makikita nyo, medyo mababa po kasi yan. So, alam nyo, mahigit 100. Natatawaran ko po ng 105,000. Just imagine kung meron kang 500,000. See? So, kaya kailangan po natin ng panalangin diyan, mga kapatid. Kung hindi mo alam, hindi mo alam kung paano natin makukuha yan, sa offering natin na hindi naman ho ganong kalakihan. Kasi yung iba sa inyo dyan, okay, Matthew chapter 22, mga kapatid. Okay, good morning. All right, 37 now, verse number 37. Are you with me? Kasi po, mahal talaga po ang air conditioner ngayon, mga kapatid. And, may mga taong gusto lang talagang malamigan. Pero, verse number 37, mga kapatid, okay? All right. You feel hot or you feel cold? Hot. Okay, yeah, mabuti pa kayo. Okay. Ako cold na eh. All right. Yeah. Is that brother okay? Yeah. All right, verse number 37. Jesus said unto him, all right, then verse number 36, may question po dyan. Which is the great commandment in the law? Okay, great commandment. Okay? Now 37, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay, remember that? The second is what? You understand that? Sabi ng Panginoon sa verse number 37, this is the what? Verse number 38, this is the first and what? Great commandment. And then verse number 39, the second is like unto it. Naunawaan niyo, binabasa niyo. So, kaya kailangan pong basahin natin ng mabuti ito. 40. On this, verse number 39, the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay? 40. On these two commandments hang all the law and the prophets. Okay? Now, continuation po ito ng series of messages natin on preparation for marriage, and not just actually preparation now, but ang pinakang punto po natin dito, mga kapatid, is God and family. Okay, say it all together. Say it louder. All right. Now, yan po ang dapat nating makita. Dapat makita po natin ang Diyos sa ating pamilya. So, paano mangyayari ito? Pinapakita ko sa inyo sa pamagitan ng preparation. You see, hindi mahirap manalangin na kapag ka nandoon ka na. You see, mahirap. See, alam nyo, ngayon, tag-init. Sino sa inyo nagnanalangin ngayon na, Panginoon, bagkalooban niyo po kami ng ulan? Sana bago magtag-init, nanalangin na kayo. Di ba mas maganda yun? Is everybody okay? All right. So, yan po ang pinakamaganda, mga kapatid. Okay? All right. Tayo po sa sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga salita niyo na binasa po namin ngayon. I know you're still, you're with us, oh God, this morning. And this is your work, this is your ministry, this is your church. And we gather ourselves together to glorify your name. Not for ourselves, not for the fellowship
of ourselves, but for your own glory and honor. Itataas po namin kayo ngayon, Panginoon. Kayo po ang makikita. Yan po ang layunin kung bakit nandito kami. And every one of us ay ipapakita po namin na we love you. I don't know, Panginoon, but we're trying our best, Panginoon, na makita sa amin, mailabas po namin ang ginagawa niyo po sa aming kalooban. We really need to work out our own salvation. And because you already work it in. So the only thing we need to do is to work it out. Kayo po ang manguna at pagpalain niyo ang lesson na ito sa aming Sunday School. Please give me the wisdom, O God. Remind me of those messages that you want me to preach to your people. Please. And please take care of those who are still coming in. For some reason, hindi po sila nakarating before the Sunday school. But oh God, I know it's my desire that I want them to listen, to hear this message in our Sunday school. Please give us understanding, the ability, oh God, to receive your word this morning. We really need it. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, find your place, and everybody pay attention. Okay. Now, kaya pinakita ko sa inyo mga kapatid yung verse number 36. Kasi in verse number 37, ay kasagutan na po yan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, Jesus said unto him, okay? Jesus said unto him. Pero bakit? Saan nanggaling po yun mga kapatid? Sa verse number 36. Okay? Now, ang tanong po ng mga tao sa kanila is, what is the greatest commandment in the law? Now, is everybody ready? Pay attention, please. There are 631 laws in the Bible. But listen, ang tanong ng mga tao, alin doon sa 631 laws na yun, ang pinakamahalaga? Just imagine that, no? Pero ang Panginoong Jesucristo ay laging may kasagutan, mga kapatid. No, sinagot ito ng Panginoon. At ang sabi sa kanila, okay, thou shalt love thy Lord, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Okay? Now, yan ang sagot ng Panginoon sa kanila, pero dinugtungan pa ng Panginoon. Mabuti na lang, alam niyo, habang binabasa ko po ito, habang inaaral ko po ito, sabi ko, ang galing naman. Ang tanong lang nila, which is, verse number 36, which is the great commandment in the law? Okay? Now, makikita nyo, isa yung tanong, isa lamang ini-expect nung nagtatanong, pero dalawa ang sagot ng Panginoon, which, dalawa na pinag-isa. Napansin ninyo, bakit? Ang nakalagay po dyan sa verse number 39, and the second is like unto it. So parehas. Everybody listening? Come on, talk back to me if you can, huh? All right. Now, so maliwanag kapatid, sinasabi rito na isang tanong, dalawang sagot, pero pinag-isa ng Panginoon. In other words, parehas ito importante. Now, if they are asking for the greatness, which one is great, then both is great. Did you get that? All right. So, may kita yun, napaka-importante po ito mga kapatid. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Here it is. Ang sabi ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin mga kapatid ngayon is God and family. And we're just focusing on the preparation. No? Kasi importante po yan. Mahirap ang ayoko na mangyari, lalong-lalo na sa mga nagpaplano po ngayon na sabi ninyo ay magsisettle na kayo sa magandang buhay,
minsan, yung sinasabi niyo magandang buhay, hindi naman magandang buhay. Kasi after years, few years, no, ay naghihiwalay na, nawawala na sa sarili, nawawala na yung tinatawag nilang love. So, bakit nangyayari to? Yan ho ang yan yung ang pinapahayag ko sa inyo na dapat maiwasan natin. Okay? Pwede maiwasan? Yes. Hindi mo maiiwasan yung argumento sa mag-asawa, pero maiiwasan yung paghihiwalay ng mag-asawa. Did you get that? Now, ano po ang mahalaga, kapatid? Itong binasa po natin, ipinapahayag po dito, ini-emphasize po dito, kapatid, ang strong marriage that is built on a primary relationship with God. Okay? A strong marriage, you get this, a strong marriage is based on or built on a primary relationship with God. Yan po ang wag po natin kakalimutan. Wala hong strong marriage na hindi na itayo, no, sa relationship with God. So makikita po natin dito, mga dalawa, ang sagot ng Panginoon sa isang tanong. Ang tanong, alin yung great commandments? Thou shalt love the Lord, thy God. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. In other words, with all thy soul. Walang reservation. You really have to put yourself in God. You really have to put your trust in God. Wala na pong iba. Dapat magtitiwala ka talaga sa Panginoon. That is how we love God. If you love God, then trust Him. That's it. Minsan hindi po natin nare-realize yan. Sino mang minamahal mo, pagkatiwalaan mo. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid, is this: mapapagkatiwalaan niyo ba yung sinasabi niyong mahal? Or, pinagkakatiwalaan niyo ba yung sinasabi yung mahal mo? Mahal mo pero hindi mo pinagkakatiwalaan. Come on, talk back to me kasi alam niyo, mga kapatid, kayo mga may asawa, lalo na ngayon, tanong ko yan sa inyo, sasabihin niyo, mahal mo ba ang asawa mo? Oh, naman, ganun. Pero ang sunod na tanong, pinagkakatiwalaan mo ba siya? Minsan, hindi sa lahat ng oras. You see, now ilagay natin sa Diyos yan, mga kapatid. Do you love God? Madali lamang. Alam kong ganyan ang sagot ninyo eh. Madali lamang. But do you trust God? See? So yan po yung mga bagay na dapat bibigyan po natin pansin, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, strong marriage is built on a primary relationship with God. Kaya makikita nyo rito ngayon, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Okay, do you love God? Answer me. Now, do you trust Him because you love Him? Say it louder. All right, now, sagot ng Panginoon sa tanong, which one is the great commandments? Which one is the great commandment in the law? Yan ang tanong, di ba? So ang sagot ng Panginoon is, thou shalt love the Lord thy God with all thine, come on, say it louder, heart and with all thy soul, okay? Period, okay? Now, verse number 38, this is the first and great commandment. 38, siniguro ng Panginoon. Now, I don't know sa inyo, siguro nakakarinig kayo ng gano'n, no? Nasa mga Facebook, I don't know kung tawag nyo doon, pero biglang nagpa-pop up yan. Kilala niyo si Laura? Sino nakakilala kay Laura? Sino yung pastor? Your AI tutor. Yeah? You speak English? Yeah? You speak English? I am Laura, your AI tutor. But I don't have money to pay you. Well, who told you that you will pay me? Yeah, Laura, you know? Now, but listen to me now. Sasabihin ni Laura, if you hear the word do when somebody asks you, you answer also with do. Yeah? Ganon. Parang hindi kayo nakikinig, mga kapatid. Ha? Alright. Sinasabi ko lamang po dito kasi meron po ditong ganong klaseng style ng pagsagot. Ang tanong sa Panginoon, ang tanong nila sa Panginoon, which one is the great commandment?
Sinagot sila ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon is, verse number 37, and then in verse number 38, sinabi niya pa, tama na sana yung sagot. Okay na yung sagot sa verse number 37. Sinagot na yan. Ano sagot ng Panginoon? Thou shalt love thy Lord thy God with all thine heart and with all thy mind and with all thy mind. Tapos na. Pero as far as yung right answer is concerned, no, proper English, verse number 38, sabi niya, this is the first. Di ba? Pagka tinanong ka, do you know something? Yes. Sasabihin sa iyo ni Laura, no. You should say, yes, I do. Ganon. So, makikita niyo dito, sagot dito mga kapatid, parang ganon, nakita ko eh. Sabi ko, wow. Di ba? This is the first and second commandment. Tapos na, pero makikita niyo mga kapatid, hindi doon nagtatapos yung context. Di ba? May sinabi pa ang Panginoon sa kanya sa verse number 39. And the second is like unto it. The second is like unto it. Are you following me? So, sinagot niya yung number 1, natanong niya, nandoon na lahat. Pero, hindi mo sabi, di dalawa pala. No. Hindi dalawang mahalaga. Isa lang na mahalaga. Kasi yung pangalawa, parehas nung una-una. Come on. Amen. All right. Ano yung pangalawa? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Now, why am I emphasizing this? Bakit ko po ini-emphasize ito, mga kapatid? Because your neighbor will become your wife or your husband. Or right now, she or he is your husband or she is your wife. Okay? Now, sa una pa lamang kapatid, bago at maaaring nandiyan ka na sa kalagayan, yung neighbor mo, yan yung asawa mo. Hindi po ang ibig sabihin ditong neighbor ay kapitbahay mo. Kasi marami kang kapitbahay, delikado yon. Okay? Ibig sabihin, kapwa mo. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Now, kung dito pa lamang, i-apply na natin, kapatid, yung sinasabi ng Panginoon, wala tayong problema pag napangasawa na natin yung neighbor natin. Hindi nyo na gano'n naintindihan, mga kapatid. I don't know about you. No? Pero, nakikita nyo na yung pagmamahal, kapatid, no? Yung pagmamahal ay tinulad ng Panginoon. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso and buong pag-iisip. Pag sinabi pag-iisip, palagi nasa isip mo. Very simple. Okay? Ngayon, dito, kaya sinasabi ko sa inyo, this is what we call strong marriage. Is being built. No? Dito na-build ang marriage. Kapag hindi po dito na-build, weak ang inyong marriage. See? Mahina ang foundation ng inyong marriage. So, ang unang-unang makikita po natin talaga, dapat mamahalin ng tao ang Diyos. Kapag hindi mo minahal ang Diyos, anong mangyayari sa marriage? Anong klaseng marriage meron tayo kapag wala tayong Diyos na kinikilala? Kasi yung pagmamahal mo sa Diyos, napaka-importante po yun kasi yun ay bunga ng iyong pananampalataya. Kasi yung pagmamahal mo sa Diyos, nagmamahal ka sa isang persona na hindi mo nakikita. Kung kaya mong mahalin yung hindi mo nakikita, ay gaano pa kaya napakadaling mahalin yung nakikita mo? Okay? Very simple. So, diyan po nabubuo, mga kapatid. Kaya makikita niyo po, dito nagsisimula ang tinatawag na godly character. Okay? Now, if you don't have God in your marriage, it's impossible
to create and to see godly character within your marriage. Di po ba? Ang hirap nun. Mahirap makakita ng makadiyos na pag-uugali kung wala kayong Diyos. Saan niyo kukunin yung makadiyos na pag-uugali kung walang Diyos? In fact, Galatians chapter 1, the fruit of the Spirit, what is the first recorded fruit of the Spirit in the book of Galatians? Love. That's a true love. Diyan po natin unang-unang makikita yan. Kaya napakahalaga, sabi ko sa inyo mga kapatid, napakahalaga po nito. So ang makikita nyo po, lagi na po natin naririnig dito mga kapatid, spiritual preparation is the number one. First of all, preparations. Di ba? Sa lahat ng mga preparasyon mga kapatid, if you are going to prepare your marriage, then you've got to have a godly character. Now, ibig sabihin, bago pa man kayo mag-asawa, dapat makita na sa inyo ang godly character. Dapat doon na nag-grow. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka binaba. Nung mga nakaraan, sinabi ko yun sa inyo, nung mga nakaraan, bilang isang Kristiyano, hindi ka binabago, kundi lumalago. So let that love grow within you. Yung bata pa, yung ngayon, kung ngayon kapatid, boy, I'm telling you, you wouldn't believe this. Ako mismo sa harapan ko, sinabi niya sa kanyang magulang. At sinabi sa akin ng magulang niya, sa harapan ko, kina-counsel ko yung mag-ina. Alam mo sabi sa akin, ng magulang, sabi niya pastor sa akin, pag nag-age 22 na raw siya, magbabago. O, bago kayo matulog, dito muna tumingin. Aga-aga pa, oh. Yeah. Wala kayong matutunan paglabas yung simbahan. No? Huwag kayo masyadong palagay na parang akala nyo, kaya nyo na. Pero alam nyo mga kapatid, look, sabi niya sa akin, sabi niya, magbabago na lang daw siya. Sabi niya, at pag nag-22 na siya. So, ibig sabihin, mula doon sa kalagayan niya, sabihin natin, nagkamalay siya bilang tao. Nang 10 years old. So in 12 years, anong klaseng development meron siya? Hahayaan niya ang mundo mag-develop ng kanyang character? The worst of all. Ang kawawang mga young people ngayon ay yung hinahayaan nyo, pinahintulutan nyo yung mundo na mag-build ng inyong character o mag-develop ng inyong character. Now, if you are a Christian, while you are growing, let that love develop in your Christian life. Nawa yun lagi ang nadidevelop. Hayaan mo, may mga, pag sinabing develop mga kapatid, hindi ang ibig sabihin nun, maganda ang mga naririnig mo, maganda ang nakikita mo, wala kang kasamang tinatridor ka o binabadmouth ka. No. Doon mo nga yan ma-develop eh. You see? So para magkaroon ka ng patience, kinakailangan mo ng tribulation. Di ba? So yun ang dapat nating makita rito mga kapatid. So kaya kinakailangan, habang binata ka pa, habang dalaga ka pa, ayusin mo na. Kasi yung pag-uugali mo, dadalhin mo yan pag nag-asawa ka na. Yung simasimangot nyo ngayon na may asawa na kayo, galing pa yan sa pagkadalaga nyo. See? Ngayon pa nga lang, kayong mga babae, kayong mga babae, meron kayong mga tinatawag na period, period. Pero huwag niyong tutuldukan. Ibig sabihin mga kapatid, yung monthly period ninyo, sinasanay niyo sa sarili niyo, meron ako kaya mainit ang ulo ko eh. Meron ako kasi mainit ang ganon. So, sinanay niyo lang ang sarili niyo na yun ang magkukontrol ng inyong temperature. Sinanay niyo yung sarili na yun ang magkukontrol ng inyong attitude, which is very bad. You see, bakit?
Kasi pagdating pa ho yan, pag nag-asawa kayo, same ang ugali ninyo kasi wala kayong dinevelop na godly character. Dapat yun ay makombat po yun, dapat malabanan po yun ng fruit of the Spirit. Now, where is the fruit of the Spirit during your monthly period? Answer me. Hindi lamang po yun sa lalaki, ay sa babae, maging sa lalaki. Hindi ko sinasabi may monthly period din kayo. Bagamat minsan dinudugo din kayo. Pero sinasabi ko mga kapatid, pag yung tinatawag natin, ako kasi sir, mainitin ang ulo ko eh. No. Now, do you understand yung sinasabi natin mainitin ang ulo? No. Yan po ay isang pattern na develop sa inyong buhay. See? Na-develop yan sa iyong buhay. Now, you understand mga kapatid, listen, may mga asawa na maayos naman bago siya nakapag-asawa. Pero, hinayaan niya na yung kanyang asawang babae ang mag-develop ng hindi magandang attitude sa buhay niya. Hindi man ho niyo tanggapin yan kasi nakakahiya yan. Pero alam niyong merong nangyari sa inyong pagkakaiba nung nakapag-asawa na kayo. I know some of you here. Yeah. So that's a problem. Pero kung tutuusin, kapatid, kung titignan natin itong commandments na ito sa sabi ng Panginoon, na if you will love God, if you will love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thine mind, okay? This is the first and great commandment, okay? Na dapat susundin ng tao. Now, sabi ng Biblia, the second is like unto it. What is the second? Love thy neighbor as thyself. So parehas, pag sinunod mo yung pangalawa, para mo rin sinunod yung una. Bakit? Diyos din ang may dala nun eh. So spiritual preparation ay kinakailangan maunawahan natin. Ilalagay lamang po natin yan sa particular na kalagayan, mga kapatid. Lalong-lalo na sa kalagayan, habang bata ka pa, habang binata ka pa, habang dalaga ka pa, i-develop mo na to. Kasi you're not developing it para sa iyong mapapangasawa. No, dinidevelop mo yan para sa iyong sarili upang pagdating ng punto na ang mapangasawa mo ay mabait nung dalaga at mabait nung binata, pero mag-asawa na kayo, good night. Sasabihin mo, hindi ka ang dating nakilala ko. Kaya kagabi lamang may pinag-uusapan kami. Sabi ko doon sa kinakausap ko, mabuti na lang, hindi ka tinanggap kaagad. Kasi kung tinanggap kaagad, drug addict ka ngayon. Bakit sa gabi, pag nakita mo niya ugali niya, parang na ang sunog mo. Alam mo na ibig sabihin? Drug addict. Hindi man shabu, pero kinakailangan mo ng sleeping pills. So, kaya minsan, kapatid, hindi natin nare-realize yan, yung mga umaayaw. Eh, talagang salamat na lang na umayaw. So, you understand? May mga pagkakataon na kinakailangan ma-develop ngayon pa lamang while you're single. Because that is the greatest preparation, mga kapatid. Yan pinakamaganda na preparasyon. Ma-develop yung ugali mo. Now, listen, kasi isang araw, again, sinasabi ko sa inyo, hindi ka nagde-develop ng karakter para sa mapapangasawa mo. Nagde-develop ka ng karakter para sa sarili mo kasi yung mga lalabas na hindi mo nakita sa kanya nung single pa kayo, lalabas yan pag mag-asawa na kayo. Bakit? It's a pattern. Maaaring kapatid, nung kayo nagdi-date pa lamang, maaaring hindi ipinapakita yun. Tinitiis lahat yan. Huwag mong makita. But remember, if it is a pattern mula sa kanyang pagkabata, napakahirap tanggalin yan. Diba? Kaya anong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid? Ang sinasabi ko sa inyo, kita nyo, pagka nagka-problema ang tao, bagamat siya bagong nilalang na, pero ang kanyang pagdukot ng solusyon sa problema, doon sa lumang nilalang. Doon niya kukunin, mga kapatid. Hindi sa bagong nilalang. Bakit? Because of the pattern.
Did you get that? Are you following me? So, this is very important. Kaya nga, kapatid, habang bata pa, habang nandiyan pa lamang sa preparation, habang hindi ka pa dumarating doon, pumayag ka na merong pruning, merong talagang pagtanggal. Ipuprune mo talaga. Tatanggalin mo talaga. You see, kinakailangan tiisin mo, kinakailangan paghirapan mo, kinakailangan tanggapin mo na talagang dapat merong matanggal. Or else, balang araw, wala kang panlaban. Yan ang pinakamalupit dyan, mga kapatid. Yan ang pinakang nakakalungkot dyan. Yan ang pinakang nakakatakot yung wala kang panlaban. Pag mag-asawa na kayo, hindi yung laban na suntukan, mga kapatid, laban sa sagutan. No. Paano mo tatanggap ang hindi magandang pag-uugali na yamang ikaw, wala ka namang pinapakitang hindi magandang pag-uugali sa partner mo, sa asawa mo. Pero makikita mo sa kanya, ang ginagawa sa iyo, hindi mo kayang, walang reason. Alam nyo, magtataka kayo pagka magkasama na kayo, bigla na lamang flare up ang asawa mo na without any reason. Bakit? Dati na siyang punong-puno ng ganyan before na makapag-asawa. I mean, do you realize that? Na bago man kayo magkaroon, bago man kayo mag-asawa, you say, may mga impluensya na sa kanya ang mundo. Kaya pag hindi ho natanggal yun, bago kayo mag-asawa, mga kapatid, lalabas yun pag mag-asawa na kayo. Yung makikita niya sa iyo na hindi magandang attitude or mga pinagdudahan niya nung araw sa labas, ilalagay niya uli yan sa iyo. O, kita mo na? Alam ko yan eh. Alam ko yung mga kilos mo na yun eh. Nagpaparamdam ka eh. See? Iba sa inyo, nagpaparamdam ng antok. See? Na listen, kinakailangan mga kapatid, kinakailangan unawain natin mabuti na pagka ikaw gusto magbago, pagka gusto ko mag-develop ng isa, I don't care kung ang mapapangasawa ko may hindi magandang attitude, pero ako meron. Meron akong panlaban sa bad attitude. So you understand? Meron kang shield, meron kang weapon. See? Kung paano mo lalabanan ngayon, yung hindi magandang attitude. Are you getting the point, mga kapatid? So, ngayon pa lamang, nagde-develop ka ng isang bagay to make your marriage strong. You see, para maging strong yung marriage ninyo, saan mo binild yun? Sa iyong pagmamahal sa Diyos. Kasi ang pagmamahal mo sa Diyos, pagmamahal mo sa iyong kapwa, at ang napangasawa mo, yan yung sinasabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa. Napakasimple, mga kapatid. Napakasimple. Amen. Isang araw. Okay? Go back to the book of Genesis chapter 2. Okay? Not this time. Not this time. Kasi nabanggit ko na maraming beses ang talata na yan. Ano sinasabi ng talata, mga kapatid? You will leave your father and... Are you familiar with that? And cleave to your what? Wife. Same as the wife also will cleave to her husband. Okay? Now, isang araw iiwanan mo yan. Now, sino kaya sa mga mag-asawa o nagpaplanong mag-asawa na nasa mind mo na yan? Na isang araw iiwanan ko aking mga magulang. In other words, hindi po ang ibig sabihin nun, kapatid, hindi po ang ibig sabihin nun ay kagalit mo na sila. No. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, pag magki-cleave ka na, lahat, total dependent doon sa napangasawa mo. Hindi na, kasi dati dependent ka sa magulang mo, ngayon hindi na. Dapat dependent ka na ngayon sa asawa mo. Is that clear? Now, para maging strong yung marriage. Now listen, paano ka magiging dependent sa isang asawa na irresponsible? You see, you must learn to handle that before you get married.
Kasi pagka hindi ka marunong mag-handle niyan, bago ka makapag-asawa, kapatid, sinisiguro ko sa iyo na pagka mag-asawa na kayo, makakita ka na hindi karapat-dapat. Gera yan, mga kapatid. Mas masahol pa sa gera ng Iran at saka Amerika ngayon. See that? Mas matindi, mga kapatid, sapagkat ang gera ay nasa loob ng bahay. Hindi malayo eh. Pagpasok mo ng bahay, makikita mo siya. Bago ka matulog, makikita mo siya. Kakain ka na lang, makikita mo pa siya. O, pag-ising mo, unang-unang makikita mo, siya. Ay matinding gera yan, mga kapatid. Now, how will you handle that? Ngayon pa lamang ayusin na. Amen? Ngayon pa lamang ayusin na. You see? Now, last Sunday, sinabi ko po sa inyo, yung ginawa ni Abraham sa kanyang servant para kay Isaac. That's a part, mga kapatid, ng decision, kinalaman, mga kapatid, no, ng mga magulang within the family. Now, why is that? Now, sa part na ito, you really need a wise counsel before you get married. Okay? Sabi ko, binild mo ngayon yung iyong marriage doon sa pagmamahal mo sa Diyos. Sapat ang pagmamahal ng Diyos, ituturo ka ngayon sa pagmamahal sa iyong kapwa. At kung mahal mo ang kapwa at yung mga pangasawa mo kapwa, before na mangyari yan, meron ka ng something sa within you na mag-aalaga doon sa kapwa mo. Bakit? Mahal mo na eh. Bago mo po man napangasawa yan, mahal mo na. Di ba? Bakit? In the first place, it is God's commandment. Naalala ko nung araw pagka tinatanong ako, mahal mo bang iyong asawa? Yes. Bakit mo mahal? Sapat sabi ng Diyos. Aba yung iba, sa iba po mga kapatid, ang hinahanap ng mga kasagutan dyan, yung mga feelings. Eh kasi alam mo naman, cute siya, alam mo naman, puro mga emotional ang answer. Pero dapat ang napakahalagang unang sasabihin mo, which is biblical, if you're a Christian, why do you love your wife? Because God commanded me to love my wife. It is God's command to love my wife. It is God's command to love my husband. So if you're obeying the highest authority, kapatid, you have no problem with your wife. Loving yung mababang authority. See that? So this is important, mga kapatid. So you need a wise counsel pagdating sa bagay na ito. Now, if this is God's will sa buhay mo, if this is God's way, this is God's leading sa buhay mo, kapatid, listen, ako'y naniniwala na wala tayong problema pagdating sa marriage. Because nagsimula doon sa commandment, and then makita mo, parehas lamang, if you love God, you must love your wife. You must love your husband. If you love God, yun ang puhunan eh. Na pagka sinabing, anong puhunan sa magandang marriage? Loving God. Bakit? If you love God, you will love your partner. You will love your spouse. Di ba? Ngayon, sa pagdating sa bagay na yun, kapatid, kailangan mo ang wise counsel. Saan ka naman ngayon magsisik ng counsel? Godly counsel. See? So makikita nyo napakahalaga, mga kapatid. There's a passage in the book of Proverbs, chapter 24. Let's try to take a look at that. No? Proverbs 24, mga kapatid. Okay? Now, ano sabi sa Proverbs 24, verse number 27? Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the first. And afterwards, build thine house. Is that clear? You have to prepare yourself. So yung preparation is for yourself before you build your house. Before you build your family, it is important. So you have to seek counsel. Seeking counsel, mga kapatid, is very important kasi makikita nyo na kinakailangan mong mag-obtain ng wisdom. Ano yung gagawin ko? Kaya nga dito sa church natin, napakaganda, mga kapatid. Mamaya, don't miss it. Mamayang hapon, meron akong sasabihin sa inyo tungkol sa mission trip po namin. Napakahalaga na maunawaan po natin ito. Okay? Now, obtaining
wisdom from your counsel is very important. Dito sa simbahan natin, sinasabi ko, alam niyo, yung pinipresent ko sa inyo rito pag nagbibigay ng testimony, yan na po yan eh. I want you young people to get it eh. Di ba? You're watching people here na mga na family people, family men, and yung mga asawang babae, yung mga asawang lalaki, pati yung kanilang mga anak, kung paano sila i-handle ng kanilang mga magulang. You should watch it. Watch them kung paano gumagalaw ang mga taong ito, mga kapatirang ito, mga kapatid. You see? Bakit? Kasi po, mga kapatid, kailangan natin, dito pa lamang sa pagmamasid natin, sa pagtitingin natin sa kanila, kumpleto sila, yung pamilya nila, kumpleto, at lahat po ay nasa gawain, may ginagawa mo, kapatid, ay di ba napakagandang panuuri na ito? Napakagandang nasa harapan sila natin, at nakikita natin kung anong ginagawa nila. That's already a counsel. So you must get wisdom from it. And obtain it and keep it in your mind, kapatid, na ito, pag nagpamilya ako, yan din ang gagawin ko. Pag nag-asawa ako bilang lalaki, yan din ang gagawin ko. Bilang babae, yan din ang gagawin ko. Are you getting the point? Now, wag niyong papahintulutan na mazero ang Diyos sa pamilya ninyo. Ang may pinakang highest score dapat sa loob ng pamilya ay Diyos. Hindi po yung, makikita niyo kapatid, hindi po nabibuild talaga ang pamilya sa pamagitan ng pera. Because you must allow God. Pero yun lagi ang sinisikap natin. Yun lagi ang sentro ng pag-iisip natin pagdating sa family. It's so sad, kapatid, na pagdating sa ganun, wala rin. Pag nag-break up na, yung pamilya, grabe na yung trouble, tapos they're about to break up, walang naitutulong ang pera. Di ba? Walang naitutulong yung pera. Kaya, malungkot man pong isipin, pero yan po ang totoo, mga kapatid. You have to prepare yourself without sa iyong sarili and then build your family. So, kaya eto lang huli. Marami pa akong sasabihin, pero gusto ko lamang pong sabihin ito bandang huli. Wag kayong pabugso-bugso na pipili na pangasawa nyo sapagkat nakyutan kayo, sapagkat na-develop yung inyong physical contact or physical fellowship without considering nandiyan ba ang Diyos? Nandiyan ba ang Diyos? See? Madali lamang gumawa ng decision. Girls, men, madali lamang gumawa ng decision. Pero tinitignan niyo ba ang Diyos tungkol sa bagay na yan? Tinitignan niyo ba ang Diyos pagdating sa bagay na yan? Nasaan? Nasaan ang Diyos? See? So, God must be present. Dapat lagi nakikita ang presensya ng Diyos sa ating po pag-aasawa. Kaya sa una pa lamang, alam niyo, dito pa lamang sa kumain dito, mabigat na ho ang dating eh. Mabigat na. Thou shalt love the Lord thy God with all thine. With all thine? No, with all thine heart, with all thine soul, with all thine. Now, tatlong bagay mga kapatid. Now, kung ang sabi ng Biblia, madali lamang eh. Kung ang sinabi ng Biblia is, the second commandment is like unto it. So, ibig sabihin, you love thy neighbor with all thy heart, with all thy, and with all thy. Okay, yung neighbor na yun, sino yun? Kayo mga may asawa ngayon, yan yun. Nasa kanya ba ang puso mo? Nasa kanya ba ang buong kaluluwa mo? Nasa kanya ba ang buong pag-iisip mo? Yeah? Can you trace it? Very simple study, kapatid. See? Kaya ang sinasabi ni Matthew, kapatid, sinasabi ng Panginoon, through the book of Matthew, sinasabi ng Panginoon, alright?
mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, buong pagkatao mo, at buong pag-iisip mo. Okay? Pag minahal mo ang Diyos, buong, yung tatlong yun, malilipat din sa kapwa. Ngayon, tanong ko sa inyo, sinasabi ni Paul sa Ephesus, love thy wife. Husbands, love thy wife. Mahirap ba yun? Yeah. Ibang book lang yun, kapatid. Pero ang pinakang basis nun, why do you love your wife? Go back to Matthew chapter 22. Wives, mahirap bang mahalin ang isang asawa na parang tigre pagdating sa bahay? Yeah, I can't blame you. This is realistic, kapatid. Ilan sa mga wives ngayon ang parang takot na kayo sa inyong asawa? Takot kayo pag umuwi siyang lasing, takot siya sa iyo pag galing sa trabaho. Bakit? Dala-dala ang lahat ng mga problema niya sa trabaho dahil sa bahay. You see? Dala-dala. Kaya natatakot na kayo pagdating sa bahay. Pero kapatid, listen. Ano ang point doon mo, kapatid? Paano mo lalabanan yung pagkatakot mo? Paltan mo o labanan mo ng pagmamahal? Because love casted out what? Fear. Seems like you don't know your Bible. Alamin po natin. See? Napakasimple po, kapatid. Alam niyo, ito ang pinakamaganda na batayan natin para sa strong marriage natin. Okay? Are you getting the point? Did you get something? Kaya, para hindi mo wala ang Diyos sa atin, all right, just go back to the basic. To the base na nagbi-build ng isang strong marriage. Ano po yun? Pagmamahal sa Diyos. Okay? Now, in other words, kapatid, here's the final truth ngayong umaga. Before you establish any relationship with humanity, build your relationship with deity. Establish your relationship with God before you establish relationship with men. Okay? I hope this is clear. Kaya may problema po tayo, nauna ang relasyon natin sa tao kaysa sa Diyos. Kaya may problema tayo. Pero kung nauna ang relasyon natin sa Diyos, bago sa tao, wala tayong problema. Amen? All right. Did you learn something? All right. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, maraming salamat sa natutunan po namin sa Sunday School. Pagpalain niyo po ang aming Sunday School. Pagpalain niyo po yung mga mensahe na narinig po namin. Lessons and truth, O God, na manatili po sa aming puso, sa aming isipan, na siya pong magagamit naman po namin sa aming buhay may asawa at maging sa mga dalagat binata na papasok pa lamang po doon, Panginoon. Please, O God, help your people this morning. Maaaring nandito na po sila sa kalagayan na magulong pagsasama, O Diyos. Nawa po'y huwag hanapin ang pagkakamali ng isa't isa, kundi ang hanapin po, O Diyos, yung inyong presensya. Naway makita po yung presensya sa loob ng tahanan. Sapagat every time na makikita po namin yung presensya sa loob ng tahanan po namin, we can avoid trouble within our homes, within our family. So, oh God, please, let this truth remain in the hearts of your people. Please. In Jesus' name, amen. All right.